yung titulo ay Presidente yang SKKCQ yang Kalawik may Quezon. SKKCQ leganing samahan ng mga katutubong kabataan ng Kalawik at Quezon. So siya ay ang presidente namin kabataan. SKKCQ, no? So tung yung tanan mo piyang Soprano, nandaura ko ni Ma'am Rochelle, ni Ma'am Shane, ni Sir katas tong yung tanan, no? Mga kabataan ditong anya-anyang mga komunidad, no? So, mupiang timplano na parang nalula ako doon sa expectation check. Parang maraming matutunan sa IT rights, no? Maraming matutunan about sa political structure, sa political na pamamaraan ng pamumuno ng katutubo, no? At sa marami pang iba. Pero bago ako pupunta doon, kasi ang naihanda ko kahapon ay PowerPoint presentation. Akala ko may projector at PowerPoint presentation, kaya magkakaroon ng kunting adjustment sa presentation ko. Babasahin ko na lang yung iba, pero maganda sana makita niyo yung mga picture, mga sana, no? Kailang wala tayong fan. Kunting background lang. Ako po ay naging chairman ng kabataan ng Tagbanwa sa Panlaitan ng San Isidro since 1995 nung kasalukuyang inoorganisa ang pagkaka-claim namin sa aming lupain at karagatang ninuno sa Panlaitan ng San Isidro. So ako ang kabataan noon na humawak din ng mga grupo ng kabataang katutubo sa amin. Sa Panlaitan ay 85% puro mga migrante, no? Nakikisalamuha kami noon sa mga kabataan ng mga kaibigan namin, puro mga Bisaya, no? Migrante, Tagalog, Cebuano, Ilonggo. So yan yung mga tao sa amin, yung Luzon, Visayas, Mindanao, nasa Panlaitan yan, no? Pero hindi kami nagpatinag sa kanila, no? Nung panahon noon ay ang panahon noon talagang lamang agad ang influence ng tagalabas. Kaya kung mahina talaga ang espiritu ng pagiging katutubo, malulunod ka, no? Kaya ang ginawa namin, sinasabayan namin kung ano yung ginagawa ng mga migranteng kabataan. May dance troupe sila noon, di ba? Uso noon yung maneuvers, uso na noon yung kila yung Wawi de Guzman, anong mga yan? Halata. So, nagtuko din ako ng mga katutubong kabataan, inorganize ko din. Mayroon din kaming dance troupe noon. Wow. Yung tawag sa amin ay Star Boys. Wow. So, kahit saan yan, ay na-invite kami na mag-perform. Kada may mga piyesta, may mga malaking program. So, nag-perform kami buong Busuanga yan. So, parang ang gusto ko lang ay ganun pa man, talagang pinalutang din namin sa kabila ng katotohanan na lunod kami, pero hindi kami nagpatalo na kalimutan yung aming pagiging katutubo, kundi nagsikap pa rin kami, no? Para makilala pa din. Hanggang sa ngayon, kita ninyo, dahil sa pagsisikap nyo, sa assertion na yon, yung pag-assert ng karapatan natin, yung kultura, yung mga kaugalian natin, ay ngayon tagumpay na kami at kinikilala na, no? Kung umayaw kami noon, kung ikinahiya namin ang kultura namin, wala na. So kaya nagpatuloy-tuloy hanggang ngayon, no? So yun ang ibang mga history. At ang kabilang side na medyo mapungaw ay nung panahon ko noon, nag-aral ako sa kolehiyo. Ako lang ang Tagbanwa na naka-college at nakatapos sa BE dito sa PSU Coron, no? BE yung naging course kasi walang choice teacher at saka lang noon yung entrepreneurship, no? So yun ang nakakalungkot, no? Na sa dami ng kabataang katutubo noon, katiting lang na porsyento talaga ang nakapagtapos, no? So yun yung mga challenges natin. Maswerte kayo ngayon. Noon kasi taghirap talaga. Pero maganda yung challenge noon, nagsikap. Ngayon, pag gusto na po kayo. Ngayon, marami yung tumutulong sa inyo. So, ngayon, marami ng mga programa.
hindi lang sa gobyerno, kundi dito sa mga NGO na tumututok kagaya nito. So, ang kailangan nyo na lang magsikap talaga, magsipag, no? So, yun siguro, no? Hanggang sa ngayon, naging chairman din ako, katapos, paigtingin lang natin yung voluntarism, no? Voluntarism. So, nabuhay kami dyan sa voluntarism, pagtatrabaho ng tapat ng walang kaakibat na sahod, na sweldo. Sa bandang huli, yung grasya ng Diyos sumusunod lang sa atin, no? Hindi natin alam yung ginagawa natin ay yun pala yung pamasahin natin para makakuha o maabot ang mataas na posisyon din minsan, no? So hindi maitatago, no, yung paglilingkod natin, at mas maganda kagaya ko sa murang edad, sa kabataan, ay simulan ninyo ang paglilingkod sa komunidad, no? Ang ganda ng ginagawa po ng Samdana. Pasalamatan po natin ang Samdana at palakpakan natin. Kasi tanging Samdana lang ang tumututok para sa pagpapalakas ng kultura, no? Tanging Samdana lamang na NGO ang tumututok ilang taon na sa atin, since 2013, tumututok sa atin, palakasin ang ating mga kabataan, palakasin ang ating IPS, palakasin ang ating katutubong pamumuno, at palakasin ang ating mga nakagisnan, halimbawa yung masilikot na yan, yung IP governance, no? So, salamat sa kanila dahil yung hindi sila naging makasarili, bagkos yung suporta nila tuloy-tuloy, no? Ngayon, ang ibinigay sa akin kasi na topic ay about IP rights, sakto dun sa expectation check na lumabas kahapon sa expectation ninyo, no? Kaya lang, ang ginawa ko kasing presentation, hindi mismo pasok agad sa IP rights. Ang ginawa ko, parang i-connect natin sa kasaysayan. Kasi bakit may karapatan ng katutubo ngayon na may batas? Ano ba ang naging karanasan? Ano ang kasaysayan? Kasi dapat hindi yung sinilang kayo puro karapatan agad. Parang ang karapatan na ito, parang may basis, no? May basihan, no? So, kaya ang ginawa ko ay parang yung buhay, yung kasaysayan, yung tagumpay, at yun ang parang mas pa na gusto kong i-ano sa inyo. Sana hindi pa na, kung may speaker kahapon, sana hindi na banggit yun, na bago ako pupunta doon sa IP rights. Gusto kong ilarawan muna, mabigyan kayo ng konting litrato ng larawan. Ano ang konteksto ng ating katutubong komunidad ngayon, ang mga lupaing ninuno, no? So, nasaan na ngayon? Kagaya yung narinig ko kanina, yung tanong yata ni Chairman Jeruel kahapon, nasaan na kayo ngayon? Yun din ang tatanong ko mamaya ng konti. No? So, siguro, kung marapatan ninyo, ay simulan ko na, pasensya na, may laptop ako kasi So, parang sinimulan ko na yung parang i-impart sa inyo, although na ito ay pachi-pachi na lang, kasi ganito yan. Nung mag-graduate ako sa BA, ay na-hire ako noon na magturo sa Panlaytan High School, 2 years, no? Pero inalisan ko ito kasi ayaw ko talaga yung sa eskwelahan. Buong maghapon sa 4 na kanto lang ako ng 1 linggo, 1 taon. Ako lagalag kasi ako ay lakwachero. Kaya nung dumating sa Ragpunta noon, may partnership sa Belgium, Kingdom of Belgium. Doon ako lubos ang nahubog, no? Na kung saan, lalo kong naintindihan ang pagiging katutubo ko. Kasi kahit ako ay chairman noon, president ng Kabatang Katutubo sa Panlaytan na San Isidro, hindi buo pa din ang pagkakilala ko bilang tagbanwa, no? Minsan din akong nakalimot dahil sa influence ng tagalabas siguro. Minsan din akong nabulag, no? Pero pasalamat ako nung dumating ang Saragpunta. Kasi nung dumating ang Saragpunta nung 2003, 2002, kung hindi ako magkamali, 2003, nagsimula yung program. Pero ang Saragpunta na buo 1995 pa. July 25, 1995, no? Kaya tuwing July 25, anniversary ng Saragpunta yan, no? So, nagsimula lang ang program ng partnership ng Belgium, ng pinunduhan ng Belgium, yung pagkilos ng federation, noong somewhere in 2002 or 3, diyan simula. At na-hire ako bilang project implementation team noon, no? At ang committee ko noon, napakaswerte ko. Kasi ang apat na kumpunahin ng programa noon, yung sustainable livelihood, no? Katapos angkop na education,
Katapos yung advokasya sa karapatan ng sa lupain karagatang ninuno at ang organizational strengthening, no? Yung pagpapalakas ng katutubong organisasyon. 4 na kumpunahin noon. Sa 4 na kumpunahin na yan, napakaswerte ko kasi ako napili ng management na ilagay sa component ng education. Which is ang education na yan, siya yung tumahi sa 4 ng kumpunahin na ito, no? Na kung saan lahat ng kumpunahin na ito dapat may education na kasama yan para lubos maintindihan. Kaya, lahat ng training sa pangkabuhayan, anumang pangkabuhayan yan, nandyan ako kasi education. Sa advokasya ng IP rights, nandyan din ako kasi ako ang education. Lalo tigit doon sa components ng angkop na education kasi nagtitrain ako ng mga guro noon, yung literacy, numeracy, yung mga katutubong guro. Marami kami na organize na ako nagtitrain niya noon kasi tinrain din ako ng UP system noon, yung aming technical working groups. So, bawat kumpunahin nandoon ako. Napakaswerte ko kasi ako ang nakinabang sa programa na ito sa lahat ng PIP. At ako ang nagpatuloy hanggang ngayon. At yun ang binabahagi ko sa community kasi nung nasa Saragpunta pa ako, nakita na mayroon na akong mayroon akong konting talento, may konting galing. Ang dami nag-offer sa akin na magtrabaho sa labas. Yung ninang ko ay directress ng isang private na eskwelahan na funded din siya ng Belgium. Gusto niya kunin ako doon, pero tinanggihan ko. Sa Belgium may nag-offer sa akin na magtrabaho sa Belgium. Mga kaibigan namin, ang laki kayo ng pira ng Belgium, euro. During the time, 69 yung palitan, 70. Pero tinanggihan ko. Anong sabi ko? Babalik ako sa komunidad. Kasi, yung kaalaman ko mula doon, galing sa mga tagbanwa nung na-train ako sa Saragpunta. Kaya sabi ko, hindi ako magtatrabaho sa labas. Babalik ako sa komunidad para i-share. No? Bumalik ako sa Kalawit. Nagpadaing muna ako saglit. Tapos, yun. May crisis noon, may leadership crisis sa Kalawit 2010, 2009. Ako ang in-endorse ng buong taga-Kalawit para mamuno. Doon nagsimula, no? Na i-share ko kung ano natutunan ko kasi yun ang pangako ko. Hanggang ngayon, hindi ko iniiwan ang community. Sana kayong ganun din. Ano man ang marating natin sa buhay, huwag nating bitawan ang kultura, huwag nating bitawan yung ating pinagmulan. Lagi kong sinasabi sa mga nag-graduate kasi lagi ako na-invite na maging speaker sa mga graduation. Ang tanging bilin ko lang lagi sa mga kabataan na nagtatapos, no? Na habang pinapasok ninyo yung mainstream ng modernization, katapos yung mabilis na pagpapalit ng teknolohiya ngayon, yung development, huwag nyong bubuhatin yung isang paa ninyo, dapat nakatapak lang doon sa kung saan kayo. Habang ang isang paa ninyo ay pumapasok sa mainstream ng modernization, huwag nyong alisin ang isang paa ninyo na nakatapak kung saan kayo. So yun lagi ang bilin ko sa kanila. Huwag nyong ipasok dalawa, mawawala kanyan. No? So yun. So simulan ko, gusto ko simulan sa kunting kasaysayan kasi nung tatrabaho po ako sa Saragpunta, wala po tayong mabasa na libro ng mga tagbanwa. Minsan mga article lang. Mababasa ko minsan kila sa PAFID, no? Mababasa ko minsan kay Dalabahan. Sino Dalabahan? Dante Dalabahan, marami na isulat sa Coron Island, no? Doon ko lang nababasa, pero sa libro, sabi ko noon, nagtapos ako ng elementary, nagtapos ako ng high school, nagtapos ako ng college, wala akong nababasang kultura tungkol sa tagbanwa, kalamian. Sa elementary ang tinuturo sa atin mga kultura sa Mindanao, Muslim din, culture. Katapos Ifugao sa norte, Ifugao silang sikat doon sa kasaysayan sa libro. Pero napaka-unique yung ating kultura, yung kasaysayan ng Tagbanwa, wala doon sa libro. May mga bayani tayo, wala doon sa libro. So kaya yun, na-encourage ako noon na sabi ko, nagpaalam ako sa mga matatanda, sabi ko, yan pala noon ang mga matatanda oral tradition. Yung kumbaga, yung hindi sila marunong talaga magsulat, siyempre yun siguro ang naging kaya oral tradition. Hindi siguro marunong magsulat at siguro hindi mabasa, kundi matalino sila sa isip at sa salita. Kaya nagpaalam ako niyan kung pwedeng gumawa ng isang article ng about Tagbanwa. Kasi noon may newspaper kami sa Saragpunta.
At ako din nagle-layout kasi tinrain din ako, nakalimutan ko lang na ngayon. Sayang, ako nagle-layout ng newspaper noon kahit alang page. Sinulat ko noon yung buhay, kasaysayan at kultura ng Tagbanwa Calamian, no? So naisulat ko yun, pahapyaw lang. Kaya naalaman ko ang ibang history doon about Tagbanwa Calamian. Kaya yun yung tumimos sa akin na gusto ko pang alamin ang iba. Pero napakalimitado lang minsan yung panahon at pagkakataon. So kaya gusto kong simulan sa mga panahon na hindi na kayang maabot ng alaala, no? Na makatutubong Calamian. Na noon daw, sa kwento ng matatanda, nung mga panahon, noong una panahon, ang mga Tagbanwa Calamian dito sa Palawan ay malaya, no? Masaya at payapang namumuhay, no? Yun ang description ng mga matatanda noon. Katapos, mapayapa sila na namumuhay sa teritoryong ninuno, no? Palipat-lipat ng isla, palipat-lipat ng lugar, no? Noon pa man, mali ang sinasabi ng history na ang katutubo noon na hindi sibilisado. Hindi totoo yon. Dahil noon pa man, may sibilisasyon na mga katutubo. Organisado na. Mayroon na nga silang political structure, eh, no? So, sibilisado na noon. Organisado na noon ang mga katutubo, no? So, mayroon na kagad silang lupaing ninuno noon, no? Yun ang teritoryo. Sabi pa ng matatanda, mayaman pa ang kultura namin noon, no? So, mayaman pa ang paniniwala namin noon, no? Yung mga gawi, yung mga katutubong kaalaman sistema at mga kagawian, yun ang kanilang kaalaman na kung saan na-survive nila. Na since time immemorial, bakit nagpatuloy-tuloy ang buhay ng mga Tagbanwa? No? Dahil doon sa IKSP, yung Indigenous Knowledge System and Practices. Yun yung education ng mga katutubo ng araw, no? Yun ang kanilang kaalaman, no? So, nabubuhay sa masadang kalikasan dahil nga na-survive nila yung pagiging Tagbanwa since time immemorial dahil sa kasaganaan ng likas ng yaman ng lupaing ninuno, nagpatuloy-tuloy ang buhay ng mga katutubo. So, ang kagandahan dito, sinasabi ko kanina, noon pa man, mayroon na tayong katutubong yung structure, yung politikal struktura. Yung katutubong strukturang pampolitika ng mga katutubo, no? Yun na nga, yung mga Manig-Erkelen, yung Apong Dakulo, yun na agad ang katawagan ng araw. So, sa history, sa kwento ng matatanda, even pag binasa mo minsan yung ibang history, halimbawa, yung history ng Chinese, may mga Chinese history na may mga libro, minsan may mababasa ka na may mga pag-aaral sila, may mga kwento sila na nakapunta talaga sila dito sa Palawan, no? So mula doon, nakita na at yung inuugnay-ugnay natin ng kwento na nung 9 to 10 century sa libro ng Chinese, as doon sa since time immemorial na kwento na nagpalipat-lipat sa mga tatanda, mayroon ng barter system na nangyayari sa Tagbanwa at saka sa mga Inchik. 9 and 10 century pa lang. At pagbasahin mo dito sa history ng Chinese na ito, umaakto doon. Ano ang nangyayari sa Kalakala na yon? Number 1, yung Kalakala noon, yung balin sa sayaw pa, yung pugad ng balin sa sayaw, yung pagkit na tinatawag, no? Katapos yung kaliskis ng mga pawikan. Katapos ito pa yung mga pulot-pukyutan, ito yung mga barter na binabarter ng katutubo na pinapalitan ng mga palayok, ng mga plato, mga dress, mga kasuutan, no? So, kung ugnayin mo, tama nga naman ang kwento. Kasi bakit hanggang ngayon, ang bumibili ng balin sa sayaw ay mga Inchik pa din. So, nagpatuloy-tuloy, no? So, kita mo yung history. Kaya doon pa lang, na-preserve ito, na may, since time immemorial, dito na yung mga ninuno natin, 9th century pa lang, to 10th century, siguro, sa simula pa lang, no? Tapos, nagkaroon ng mga traditional na digmaan. Alam nyo ba yon na tayo ay may mga bayaning ninuno? Dito sa Coron Island, si Apo Matambak at si Apo Makarere. Sa Malawig, Buena Vista, Tara, si Apo Mapula, no? So, sa Panlaytan, San Sito, sa Busuanga, yung magkakapatid na Igbal. Katapos dito sa Kalawit, ito si Apo Boni, Apo Bangag, si Apo Gabriel. So, sila yung nagdepensa ng kasarinlan ng Calamian. Nagkaroon ng tradisyonal na digmaan sa pagitan ng Moro at ng Tagbanwa.
Yung kasaysayan ng Moro, mas naunang dumating ang Moro kaysa sa Espanyol. Ang Espanyol ay dumating 1521 century at ang Moro dumating ng 14th century pa lang, nandito lang. Mas una sila nagpahayag ng Islam isa dito sa Kristyanismo doon sa kasaysayan. Pero sa kasaysayan, ang napapag-aralan lang natin tungkol sa Espanyol, na sila ang unang dumating dito ng 1521. Pero sa mga history, sa luma, sa mga kahit sa ano, yung nauna talaga dito ay ang Moro para sa pananakop, para sa pagpapalaganap ng Islam. No? Siguro nga, dahil siguro na balita ng Espanyol na may Islam dito, baka sinundan nila, kaya sila palaganap din ng Kristyanismo. No? So mga ganung bagay. So may traditional na digmaan na nangyari noon na kung saan ang kasarinlan ng Kalamyanes ay pinaglaban ng maninuno natin. Kung kaya't hindi nakapunta dito ang Moro, nakarating ang Moro pero hindi sila naka-influence dito. Kung titingnan mo, napa-atras daw nila yung mga Moro papuntang southern ng Palawan. Kaya ang mga Moro ngayon, more on nasa southern Palawan, may mga Moro doon. At kung titingnan mo, yung political structure natin dito, intact, kasi walang influence ng Moro. Tingnan ninyo yung Cuyonen, tingnan ninyo yung ibang tribu doon sa southern part, yung Tagbanwa doon, yung Palawan, yung tawag nila dato sa kanilang pinuno. No, Cuyonon, lalo na wala namang dato sa ano, ibig sabihin na-influence sila ng Moro. Katapos yung mga panglima, yung mga sa ibang ano katawagan, may mga iba pa. Nung tiningnan ko yung structure doon sa Mindanao, yung mga katawagan na yun ay nasa struktura ng Moro. Ibig sabihin, sila ang na-influence, no? Even yung kanilang structure ay political structure. So tayo hindi. Dahil nga nakipaglaban yung ating maninuno at natalo noon ng ating maninuno gamit lang ang kanilang mga ang kanilang mga traditional na gamit na may mga anting-anting noon daw yung mga matatanda natin. Mas mga may kapangyarihan at may mga anting-anting. Halimbawa si Apo Buni. Si Apo Buni ay lumalakad sa dagat. Kaya niyang lumakad sa dagat, no? So, kaya may mga history yan, malalim pa, matagal nating pag-aralan yan. Tapos pangatlo, yun na yung paglaganap ng Kristyanismo. Doon nagsimula, sa pagdating ng Espanyol, doon nagsimula na ang daming nabago. Pati pagdating na ng Amerikano, sinira nila yung ang daming nabago sa ating sa mga pangalan ng ating lugar, sa pangalan ng mga tao. So sila even sa pangalan ng ating lugar. Yung Kalamyanes Group of Island, hindi ito yung totoong pangalan nung original ng Kalamyanes Group of Island, no? So ayon sa kwento ng matatanda, ang pangalan talaga ng ating Kalamyanes is ang tawag nila Kamyanan, no? Kamyanan. Ngayon, nung dumating ang mga Inchik, tinawag ito ng mga Inchik na Kimayan. Kimayan sa history. So, tingnan niyo yan. So, parang binago nila ang Kamyanan, katos ginawa ng Kimayan. Ngayon, dumating na naman ng Espanyol, naging Kalamyan. Kalamyanes. So, binago nila ang history natin. Sinira nila, kumbaga, no? Kumbaga, yung original, dapat ibalik natin yon. So, yon. Pagdating ng ikalawang digmang pandaigdig, ayon sa mga matatanda, doon na nagsimula na pumunta na, nakarating na ang mga migrante sa mga lupaing ninuno. Doon na nagsimula yung paglaganap na ng mga migrante at pumunta na sa mga lupaing ninuno, mga katutubo. So, mga short lang. Ngayon, nung pagdating ng mga dayuhan, nung pagdating ng mga mananakop na ito, ang ating kultura, ang ating tradisyon, sinira nila. Winala, nawala, no? Nabago ang lahat ng kwento, no? Yung origin natin, yung pinagmulan natin, history natin, nasira. Sinira nila, nawala yun. Yung salita natin, nawala. Kaya nga doon sa expectation ninyo, na sana maibalik ang salitang Tagbanwa. Nasira yun, simulang pagdating ng mga migrante. Na-influence tayo ng ibang salita. Yung economic system natin at mga practices, nawala. No? Mayroon tayong mga traditional na economic system noon. Yung political system natin, nawala, humina. No, ngayon lang natin halos binabalik. No? Pinapalakas ulit. Nawala yun pagdating nila. Yung social system at mga processes natin sa community, nasira at nawala yun pagdating ng mga migrante.
Ladot higit yung spiritual natin, yung indigenous belief natin. No? Nawala, nasira. Dumating ang mga misyonaryo, dumating ang mga pari. So, nawala, sinira yung paniniwala ng mga katutubo, no? Dahil kukunan ng mga katutubo, mga demonyo, kasi nagsisimba Sino bang tama sa atin na ang pagsamba? Ang mga katutubo siyang pinakamarespetong mga tribo. Dahil kahit sa bato, kahit ano, nagre-respeto, tabi-tabi lang. No, nagre-respeto bago magkaingin, nagre-respeto, nakipag-usap, no? Suwi na lang nila yon, no? Sinabi nila na galing sa masama yan. Kaya yung mga anting-anting minsan ng mga ninuno natin, tinapo nila. Yung mga panggagamot na tradisyonal, tinapo nila dahil yun ang sabi ng mga dumating na misyonaryo na ito, no? So nawala. Yung teritoryo natin, yung resources natin, nasira din. Sinakop nila. Sila nakikilala ngayon. Yung ating mga pangalan, halimbawa yung pangalan ng ating lugar, yun sinira nila at nawala. Halimbawa, yung sa amin na lang, yung Kalawit. Yung Kalawit ay ang original na pangalan, Kalawid. Alawid. Pero dumating ang dayuhan, pinalitan ng Kalawit dahil hindi nila sila influencer, napaka-influensya nila. So, pinalitan nila ng Kalawit. Hanggang ngayon, Kalawit na ang tawag. Wala nang meaning ang Kalawit. Pero ang Kalawid may meaning. Sinira nila. Nawala. Panlaytan. Ang Panlaytan. Hindi yan original na pangalan, Panlaytan. Kundi ang Panlaytan ay galing sa salitang palatan, yung palasan. No? Sinira din ng mga migrante. Yung Kapari, yung San Isidro. Yung original na pangalan ng San Isidro, Kapari. Dumating ang mga migrante, pinalitan ng San Isidro. Dito sa parting Kulyon, yung Bek na lugar, naging Bird. Bird na ngayon, walang meaning ang bird. Pero ang Bek, may kahulugan yun. So yun po, no? Yung mga teknolohiya natin noon, yung mga kagamitan natin, mga traditional kagamitan, ano na ngayon? Puro mga stainless, puro mga ano na, so nawala din. Yun ay dahil sa mga pananakop at pagdating ng mga migrante na ito. Sa madaling salita, tayo mismo ay humina din yung political structure, yung kultura natin, kahit yung salita natin, kinakahiya na natin, no? Dahil mas magandang pakinggan ng Tagalog, mas social pakinggan ng Tagalog ang English, no? So ikinakahiya na dahil ito sa influence ng mga migrante. Ngayon, sa kasalukuyan, ang mga hindi katutubo, nahihirapan na tayo ngayong unawain at tanggapin ang katutubo, no? Tayong mga katutubo, nahihirapan na nilang maunawaan ngayon na ipinaglalaban natin ang ating mga lupaing ninuno, no? Kinukundina nila ngayon ang ating batas IPRA na ito lang sana yung ating batas, no? Hindi sila naniniwala sa lupaing ninuno. Parang ang tingin na lang sa atin ng mga migrante, itinuturing na lang tayo parang isang trisyo. Parang isang ano lang tayo, parang isang kasaysayan na lang, no? Na pero hindi tayo kinikilala. Parang tingin sa atin parang gano'n na lang. Ang problema, pag hindi tayo makipaglaban, yung sinasabing magbatok, no? Nanganganib na tuluyan ng mawala, no? Yung ating pagiging tribo natin, pagiging tagban, no? Pag hindi natin mag-assert, no? So, may papakita sana ako mga picture, kailang hindi ko, ipakita ko sana sa inyo nasaan yung tribong, yung ilang tribo sa buong Pilipinas, ipakita ko sana ng mapa ng Pilipinas, katapos ipakita ko sana sa inyo nasaan ang Palawan, ilang kanti ng Palawan, ilan yung tribo ng Palawan, so nasaan ang mga tribo na yon. So, gusto ko nang i-impart sa inyo na focus tayo sa Palawan. Sa Palawan, may 9 na tribo. Tagbanwa Kalamyan, Tagbanwa Tandulanan, Tagbanwa Sentral, tapos may Agutaynan, Puyonon, Batak, Cagayanan, Palawan, pati Mulbog. So 9 na lahat, no? Ang 9 na tribo na ito, may kanya-kanyang teritoryo ito. May kanya-kanyang lupain ninuno, no? Kung saang lugar sila. Focus tayo dito sa Tagbanwa Kalamyan. Ang Tagbanwa Kalamyan, yan, paulit-ulit na siguro sinasabi sa inyo ng Samdana, may 4 tayong klase, yung Batuanan, Sugudnon, Awan-awanan, at saka yung Puluanan, no? At ang mga lupaing ninuno sa bayan ng Busuanga, may 10 tribo ngayon, may 10 grupo ngayon sa Busuanga, 10 lugar na nandoon yung mga Tagbanwa sa kasalukuyan ngayon. Pero ang buong Busuanga ay lupaing ninuno yan. Ang nagpapakilala lang ay nasa 10 pa lang na grupo, 10 barangay. Dito sa Coron, halos 16 to 18 na lugar
ay nagdeklara na rin na sila ay lupaing ninuno, no? Although na buong Coron ay lupaing ninuno yan at ganoon din sa Kulyon, no? So sayang kung ipakita ko sana yung ngayon, imagine ninyo, tayo ang napaka-unique na tribo sa buong Pilipinas. Alam niyo kung bakit? Napaka-unique dahil may lupaing ninuno tayo at may karagatan pa, no? So, bawat tribo, sinasabi nga mga nomadic, no? Pero hindi na namin ginagamit ang nomadic kasi hindi naman tayo, sa atin naman talaga ang lugar. Pero ang gusto ko lang gamitin ang nomadic kasi palipat-lipat ng tirahan. Sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao, sila ay nomadic o palipat-lipat ng tirahan sa mga bundok. Ilang sapa, ilang bundok, no? Ilang taniman. So, yun ang pagiging nomadic nila. Kaya sinabi kong unique kasi tayong tagbanwa, nomadic din tayo sa pamamagitan ng paglalayag. Kaya tayong mga tagbanwa ay tinaguri ang mga manlalayag. Dahil mas pa sa dagat ang ating buhay. Mas pa sa dagat ang ating buhay. Ngayon, imagine ninyo, napakaswerte natin. Napakaswerte ng nating mga tribo. Alam niyo kung bakit? May lupaing ninuno na tayo kasamang karagatan. So, mayroon pa tayong kultura. Mayaman pa yung ating tradisyon. Yung ating kaugalian. Yung ating paniniwala, no? May customary laws pa tayo. Kailang ang problema ngayon, unti-unti na itong nawawala. Doon sa aming pagsisiyasat, sa aming community lang, sa Urugpuan, sa Busuanga, nagkaroon ako ng konting validation. No? Nalaman ko doon na dahil naggumagawa kami ng HDPP, tumutulong ako ng facility, nalaman ko doon na kung saan ay yung 60 years old pataas, halos yun na lang ang may hawak ng kultura. Ang 60 years old pataas, halos sila na lang ang mayroong IKSP. IKSP, katutubong kaalaman, karunungan, sistema, nandyan pa sa kanila, marunong pa sa customary laws. Ang nakakalungkot, yung 55 pababa hanggang sa inyo ngayon, hanggang sa atin ngayon, kunti na lang ang nakakaalam nito. Halimbawa, itong mga 60 years old pataas, darating ang panahon, mawawala ito. At mawawala ang kultura natin kung hindi natin ito balikan kapag sumunod na ang next generation na walang-wala na, so wala na. Mawawala na ito. Ngayon, dahil unti-unti nang nawawala ito, katapos ilan na lang ang nakakaalam at may hawak ng IKSP, ng kultura, ng customary laws. So, ang tanong, siguro gano'n din ang tanong ni Chairman Jerwin kahapon. Ako ang tanong ko ngayon, hahayaan na lang ba natin na tuluyang mawala ang mga ito? Ngayon ang hamon ko sa inyo, nasa inyong mga kamay, nasa inyo ang desisyon. Kung tuluyan mawawala ito. Napakaswerte pa natin. Mayroon pa tayong political structure, no? Na kung saan kinikilala at nirespeto at sa batas, no? Ang karapatan natin doon sa ating sariling sa ating lupaing ninuno, no? Na kinikilala ang ating sariling strukturang pamumuno na ini-implement natin dito ay ang IP governance. Napakaswerte natin. Mayroon tayong IPS. Mayroon tayong IPO. Mayroon tayong IPMR pa ngayon, no? Sa ating community. Ang malaking katanungan dito, gusto kong itanong sa inyo, alam ba ninyo ito? Alam ba ninyo ang IPS? Alam ba ninyo ang IPO? Alam ba ninyo kung anong mga tungkulin at mga may IPMR pa? Kung alam ninyo, nauunawaan ba ninyo yung pagpapatupad ng IP governance ng IPS? Kung alam ninyo, nauunawaan ba ninyo? So kung nauunawaan ninyo, nalaman ninyo, ang tanong, naisabubuhay ba natin ito? So, kinikilala ba natin ito? So, puro katanungan. Alam ba natin na may IPS tayo? Kung alam natin na may IPS, IPO at IPS, nauunawaan ba natin ito? Kung ano ito? Naisasabuhay ba natin ito sa community? Sinusunod ba natin sila o kinikilala ba natin sila? Yun, bilang mga kabataan, ano yung role ninyo dito? Ngayon, sa kasalukuyan, gusto ko yung bigyan ng kalagayang, ito ang realidad nating komunidad.
tulungan ninyo ang IPS dito, tulungan ninyo ang IPO, tulungan ninyo mga magulang ninyo. Dahil sa kasalukuyan, kung tayo ay nasa isang bangka, naglalayag tayo sa gitna ng karagatan ngayon, yung ating bangka ngayon, may 3 na ang nakasakay. Una, mga nakasakay dito yung mga assimilated or semi-assimilated na mga tagbanwa. Ang kahulugan nito, tagbanwa sila, pero nag-aral sila sa labas ng komunidad, doon sila sa kabayanan o galing sa kalungsuran, mga professional o matagal ng trabaho sa kalungsuran, pagbalik sa komunidad, iba na ang state of mind. Iba na ang kanilang gustong mangyari sa community mo. Kung ano nakikita na doon sa kalungsuran, sa kabayanan, yun na ang gusto nilang dalhin doon sa bahay, sa inyong lupaing ninuno. Yan may mga nakasakay na kayo sa bangka. Ikalawa, mayroon nang nakasakay din na mga migrante. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga migrante. No? Hindi man ito tuwiran na migranteng pumunta doon kundi nakapag-asawa ng tagbanwa. Pero alam natin ang imigrante, ibang state of mind ito. At ang mahalaga dito, mayroon pa rin nakasakay ng mga tradisyonal na katutubo sa bangka natin. Pero hindi lang dito nagtatapos. May naka-onboard pa ditong mga politiko. May epekto pa ito sa ating pagdidesisyon. No? May iba-iba pa ang relihiyon natin. Kagaya sa mahirap sa isang leader na mamuno na kung saan may 5 relihiyon sa inyong community. Ang 5 relihiyon na yan, paano mo unawain ang pagkakaiba-iba ng kanilang mga paniniwala? Kung ako Katoliko, halimbawa, hindi lang pwede Katoliko, dapat ang paniwalaan ko kasi may 4 na relihiyon pa. Ang hirap ito sa pagiging leader. Paano mo i-consider sa pagiging leader mo yung iba-ibang paniniwala para maging isa lang? Ikatlo, naka-onboard pa rin sa atin. Tinitingnan ko pa rin na isang challenge at isang banta pa rin yung edukasyon. Kasi yung education na nakukuha natin, ito ay hindi angkop sa ating kultura. Dahil ang edukasyon na ito ay nagtuturo sa inyo, sa atin, na lumabas ng ating komunidad at hanapin kung anong tinapos natin. At karamihan, nag-a-abroad. Karamihan doon sa malayo, ayaw nang bumalik sa community. Ang education na natutunan natin ngayon, ito ay Western education. Na kung saan, hindi angkop ito sa ating pagiging tagbanwa kasi tinuturoan tayo dito sa education na ito na umalis sa ating komunidad. Maliban na lang kung guro ka, gusto mong bumalik doon. Pero karamihan gustong magtrabaho sa labas. Ngayon, ang tanong, dahil may naka-onboard na assimilated, traditional, at migrante, plus politika, religion, education, ngayon, saan papunta ang bangka natin? No? Paano ang proseso? Sino ang masusunod sa pagdidesisyon na ito? No? Paano ang proseso ng pagdidesisyon mga dito? So, yun siguro yung pinakamalaking tanong dito. Itatanong ko din yung tanong ni Sir Jeruel pinakahuli. Saan patungo ang ating bangka? No? So, ang challenge ngayon, nasa mga kamay ninyo, mga kabataan, no? Ang desisyon. No? So, yun po ang maikling presentation ko doon sa ating parang kasaysayan, katapos pangbukas isip lang, no? Bilang katutubo. Na bago tayo magpumalaot, kailangan, tamang sinasabi ng mga matatanda, balikan natin, lingunin muna natin kung saan tayo nagmula. Kasi baka maligaw tayo. No? So, yun. So, ngayon, gusto kong i-connect doon. Na sa ang swerte natin. Itong hindi maintindihan ng ibang tribo at kasama natin, ang gugulo minsan ng ibang tribo, ibang leader natin. Ito lang ang gusto kong sabihin sa inyo ngayon. Napakasarap gumawa ng sariling komunidad. Na kung saan ang komunidad na yon, ang gamit natin ay ang IP governance. Ang komunidad na ngayon ay ang lumulutang ay ang sariling pamantayan natin. Na ayon sa kultura natin, sa tradisyon, no? Sa ating mga paniniwala at gawi. Napakasayang bumuo at gumawa ng isang komunidad, no? Na tayo ang nasusunod doon. Na tayo ang gumagawa ng ating pag-unlad ng kaunlaran. So, mga kabataan, yan lang ang gusto ko i-impart kaugnay sa
kasaysayan, sa totoong nangyari at totoong mukha ng ating komunidad ngayon at sa mga hamon na binitawan ko sa inyo. Pero ang ibinigay talaga sa akin na topic ay yun nga, dagdag bonus ng mga katutubo, dagdag swerte sa mga katutubo ay binayaan pa tayo ng tinatawag na Indigenous People Rights Act of 1997. Ito yung IPRA Law, na kung saan ito ay isang batas na kumikilala, nagpoprotekta at nagtataguyod sa karapatan ng mga katutubo sa buong bansa, sa kanilang lupaing ninuno. Wala nang ibang batas na kumikilala, magpoprotekta at magtataguyod ng karapatan, yung Indigenous People Rights Act. So, siguro ito bugbog na rin kayo dito. So, siguro gusto ko lang ulitin sa inyo na yung apat na bugas na karapatan sa ilalim ng batas. Ito ay ang karapatan sa lupaing ninuno, karapatan sa sariling pamamahala at pagsasakapangyarihan, ang karapatan sa pantay na katarungang panlipunan at pantao, at ang karapatan sa pangkabuang kalinangan. So, anuan ko lang ng madalian, sa bawat karapatan na ito, bigkis ng karapatan, may mga specific na mga karapatan pa dito. No? Halimbawa, sa karapatan sa lupaing ninuno, mabilisan lang na ano. So, may karapatan tayo sa pagmamayari. Naariin ito. No? Naariin natin. Atin ito. No? Yun yung ginawa ng mga ninuno natin, ng Coron Island, ng Panlaytan, ng Kalawit. Kahit may hadlang, kahit may mga position papers, kahit may mga petition, amin ito. Yung assertion, no? Yung pag-assert ng karapatan, yun ang hindi kayang pantayan ng mga kasalukuyan ngayon. Paano i-assert? Pero napatunayan namin na kahit may mga banta sa amin, ang dami kaming kaso. Ako sa Pasig Mida pa noon sa Panlaytan San Isidro, kasuhan ako 2 beses din ng PCSD, pero talo sila sa pag-assert lang, sa pag-aangkin. So hanggang sa katapusan, hanggang sa huli, nakamit din namin ang tagumpay. Karapatan na paunlarin ang lupa at likas yaman. Kahit walang gobyerno, kung kaya ninyo na paunlarin yan, may mga suportang grupo, karapatan natin yan. Walang makakapigil yan. No? Kisa ibang magpakunlad yan, mga migrante, mga negosyante, mga investor. So bakit hindi tayo? Tayong mga katutubo mismo. Karapatang manatili sa ating teritoryo. Maliban na lang kung may mga force majeure na tinatawag, yung may mga digmaan, may malalaking kalamidad na pwedeng maglikas, pero dapat hanapan ka ng magandang lugar din na kagayari sa lugar ninyo, or pagtapos ng mga dilubyo na ito, may karapatan kayong balikan ito. Ito ang ginawa ng Kalawit, no? Na pinaalis ni Marcos, pero binalikan nila at ngayon ay nakuha na ulit nila. Karapatan sa ayos dito migrante ng madayuhan. Yun ang sinasabi ko. Pag hindi nyo maprotektahan ang lupaing ninuno ninyo, hindi ninyo ito maisaayos sa pagpasok ng migrante, kakainin kayo ng migrante sa ilang taon. Ang migrante magaling magmakaawa sa una. Pag makaposisyon na, ang hirap na yung kalabanin. Matatapang pa yan sa inyo. Kaya hanggat maaga, matutunan ninyo mga kabataan, kasi minsan mga magulang natin, wala na, pabaya na. Minsan maano na yung mga magulang natin, kaya kayo talaga ang pag-asa, yung KP. Kayo ang pag-asa ng ating komunidad sa mga susunod na mga panahon. So, karapatan sa naangkinin ang bahagi ng reservation, ito ang ginawa ng Kalawit. Kahit siya ay diniklalang reservation, wildlife sanctuary, dahil may batas na pwedeng angkinin ito, inangkin namin ulit. No? Binalikan ulit ng taga-Kalawit na makatutubo doon hanggang sa mabawi ulit. No? Karapatan na lutasin ang hidwaan ng hidwaan, no? Sa lupaing ninuno. Ito yung IPS. Ito ang pinakamahalagang papel ng mga apo ng mga manipirkulan. Na kung may mga hidwaan dito, may mga sigalot sa lupaing ninuno, sa lupa o sa pangkabuuan sa komunidad, so may karapatan na hindi pwedeng pasukan ng barangay, na hindi pwedeng pasukan ng munisipyo, ng mga abogado sa labas, kundi mauna muna doon sa loob. Karapatan natin yon. No? Karapatang isalin ang lupa o ari-arian, no? Yung pagmamana din, pagsasalin, no? Ipapalalimin nyo na lang sa ADSDPP ninyo, specific, pwede bang isalin ito sa mga ano ninyo, sa mga
kaibigan ninyo, parang ganyan, tingnan ninyo kung pwede ba ito, pero sa batas hindi. Dapat pwede mong isalin ito sa mga immediate pamilya mo, kapatid. No? At huwag naman talaga sa migrante kasi maano talagang kalaban ng migrante. Pag naisalin mo sa kanila, wala na yan. Yung karapatan sa pagbawi. No, marami ng history dito, maraming karanasan na kagaya ito, gustong bawiin din. Kasi naposisyonan ng mga mayayaman, no? Kagaya yung mga pinaglalaban natin yan. May karapatan tayo under the law na bawiin ito, yung ating lupain nila. So yun siguro sa unang bigkis ng karapatan, siguro sa kanan natin palalimin ng gusto, alam ko bugbog na rin kayo dito sa mga mga pagpapaunawa, pagpapalakas sa inyo, pagpapaintindi ng inyong mga karapatan, no? Karapatan sa sariling pamamahala at pagsasakapangyarihan. Ito, Coron Island, example. Kahit magkagulo sila dyan sa management ng Kayangan, wala tayong pakialam dyan, walang pakialam ang gobyerno. Kasi karapatan nila na pamahalaan yun. Yung sariling gobyerno nila, no? So, yung karapatan nila, nandoon yun. Pamahalaan at sa pagpapasya nila, sa pagdidesisyon, desisyon nila yan. No? So, karapatan natin yan. Kami, implement din sarili naming enterprise, dugong watching, yung Black Island, yung mga ibang pulo ng Panday San Isidro. So, sila rin ang mamahala, hindi pinamamahala nito ng barangay, hindi pinamamahala ng LGU. Gustong kunin, hindi ibigay ng mga katutubo. Dahil may karapatan sila. Pwede yun. Yung karapatan sa sistemang pangkatarungan, institusyon, sa pag-aayos, ito kanina, sinabi ko na rin, na pag-aayos sa masigalot, no? Na hindi kailangan lumabas pa ng komunidad. Kaya nga sabi ko, ang sarap mambuhay at gumawa ng isang komunidad. Na tayo mga katutubo ang isinasaalang-alang yung kultura, tradisyon, mga paninita, customary laws, no? Kung malalim lang sanang alam at kinikilala ito at inaangkin ng mga leader natin sa katutubong pagyanan, no? So, napakasaya na gumawa ng isang sariling komunidad. Kasi dito sinasabi nila na dito ay may karapatan sa pangsariling rehiyon. So, kung rehiyon, malawak yun. Pero ibig sabihin, kung ilagay mo dun sa yung konteksto ng komunidad, parang sinasabi, may karapatan ka na gumawa ng sarili mong komunidad, no? Napakasaya. Ako tuwang-tuwa bilang leader sa Kalawit na kahit may mga issue sa labas na gustong, kahit marami sa mga membro ang nagsasabi, bakit hindi natin magpa-barangay? Ba't hindi natin gawin barangay ito? Pero pinipigilan ko pa kasi hindi pa nila lubusang malaliman na alam yung maunawaan, yung kagandahan na yung sariling komunidad na tayo ang gumawa. Kasi pag barangay na yan, wala na yan. Under ng gobyerno, ng DILG, kung anong kumpas ng presidente, manggaling sa baba, yun ang sundan ninyo. Structure. Yung gobyerno natin ay sobrang napaka-istruktura. Pero sa atin, ang istruktura ng komunidad malaya. Kasi naglalayag tayo eh. Ayaw nating yung bloke-bloke. Na tayo ay nakalagay sa isang bloke. No? Napakaganda kung maintindihan lang sana ng mga leader natin. Na gawin nila ang kanilang lupaing ninunod bilang isang komunidad ng mga katutubo talaga. No? Yun ang kailangan palalimin pa natin talaga. Na dapat maintindihan nila, maunawaan nila na napakasaya ng buhay sa isang malayang komunidad. Na kung saan ang sinusunod ay ang IPS, ang sinusunod ay ang IP governance, ang sariling istruktura, ang sariling pamumuhay, no, na walang pakialaman sa labas. At na-implement namin yan sa amin, na napakalaya namin sa Kalawit. May internal issue, pero internal yan. No? Pero hindi namin hinahayaan na pumasok yung mga, even yung barangay. Kapag hindi mag-coordinate at magpaalam, hindi namin ano yan, pati yung LGU. Kaya napakasaya namin doon kasi malakas yung organization, malakas yung governance namin doon. At na-exercise talaga namin yung totoong karapatan ng mga katutubo. No? Karapatang lumahok sa pagpapasya. Balang araw, baka kayo ay magiging IPMR. No? Ang mga IPMR natin ngayon, biglang, dahil may opportunity lang, minsan, ang iba walang malalim na pagkaugat sa komunidad, naging IPMR, windang tuloy. Pagdating sa loob, na-influence ng politiko. So, windang. Kaya kayo, maganda kayo. Yung maganda dahil yung pundasyon ninyo, napakatatag. Sinimulan kayo sa foundation na ang pakipaglaban sa pagbatok sa ating paglintag-banwa. Dapat nilang fokusan ng IPMR. Pero ang IPMR ngayon, nagdi-deal na rin minsan. Ang IPMR ngayon, pumipirma na rin doon sa mainstream ng resolution ng mga sangguniang bayan kahit na paglabag na sa ano. So, wala na ang esensya ng pagiging IPMR mo.
So dahil windang na sila, hindi malalim ang pagkaugat. Karapatan sa pagbuo ng tribal barangay, pero dahil mayroon ng sa IPRA, mayroon ng tribal barangay, mabagal lang ang NCIP. Gumawa ng IRR tawag nila sa tribal barangay na ito. Walang IRR. Pero mayroon siyang nakalagay sa IPRA. Hindi lang tinututukan ng mga taga-NCIP ngayon. Sinubukan namin nung 3 years sa term namin, si Com Doming ang tumutok dito. Hindi nang kinaya ng 3 years. So kailangan pala ito tuloy-tuloy dapat, no? Kailang hindi iniwanan naman nila, no? So karapatan na yun yung samahang pantao, yung IPO, so may karapatan din tayo doon. Yun yung karapatan sa sariling pamamahala at kapangyarihan, no? Ang gusto ko lang bigyan diinan dito, yung karapatan sa pamamahala at kapangyarihan, yung kapangyarihan na bilang katutubo, bilang tribo, no? Kapag tinanggap mo ang kapangyarihan nito, alam mo na ibang karapatan dito sa loob ng komunidad mo. Ang kailangan mo lang tanggapin at yakapin na may karapatan kang pamahalaan ito at may karapatan kang palakasin ang organisasyon ninyo. Yun ang basic. Kapag hindi mo alam ang basic na yon, ang ibang karapatan dito na bumubuo dito, wala din yan, no? Dahil ang isang bigkis ng karapatan na ito ay holistic na, isang buo. So, kapag hindi mo maintindihan yung karapatan ng bigkis pa lang, windang ka na kagad pa paano mo i-implement ang mga basic rights dito, no? Kaya dapat ang pinaka-key points dito, maisapuso, maintindihan, maisagawa ng mga katutubong leader, katutubong komunidad, yung kanilang kapangyarihan, karapatan sa sariling pamamahala, no? Yon. Number 3, ito ay katarungang paglipunan at mga karapatang pantao, no? Yung pantay na pangalaga ng batas, di ba, sa pagtatrabaho. Hindi tinitingnan ng batas na dapat ikaw ay katutubo, hindi ka priority, no? So dapat may pantay ng pagtingin sa atin, pero ang discrimination nandyan pa din, no? Kahit sabihin mong may batas na, pero doon pa din. Kaya kung mahina yung pakipaglaban natin, yung assertion natin, talagang kahit may batas tayo, sabi nga hindi na ito dapat ini-implement ng batas. Alam mo kung bakit? Kasi ang batas na ito binigay na sa atin. Tayo na dapat ang magpatupad ng batas na ito, tayong mga katutubo. Minsan ang katutubo iba kailangan pa nila ng NCIP, kailangan ng mga hindi na. Binigay na sa atin ang batas, tayo na gumawa. Bahala na lang magsubaybay sa atin ng NCIP kung may mga gustong habulin tayo o gusto tayong tirahin diyan. Pero ang pinaka ng batas, parang isang libro ba? Batas ito ng katutubo, sa inyo na yan. So ang kailangan na lang angkinin. Ang kailangan na lang ang batas na ito isabuhay at gawin. No? Isabuhay na natin, isabuhay nyo mga kabataan. So yun yung mga tungkalian, digmaan, yun may mga karapatan tayo kanina pa pinag-usapan natin, kalayaan mula sa discrimination. So may isang kwento yung lagi kong kinikwento doon sa eskwelahan tuwing na-invite ako para mabago ang pagtingin ng mga estudyante. Kasi may magkakaibigan, may tropa. Tropa lang sa isang kaling salita. May isang tropa, no? Ngayon sa tropa na yan, sabihin natin 10 sila or 6 sila. May isang kasama sila sa tropa na sablay, hari ng sablay. Yung iba mga brosko, may isang tropa sila kasama doon na habli ng sablay. Ngayon, dahil sa kasablayan niya, kinantsawan siya ng katropa niya. Sabi niya, tagbanwa ka kasi. So, ang laking discrimination yon. Ibig sabihin, ang pagtingin nila pala sa tagbanwa ay mga sablay. Ang interpretation nito, ang tingin pala nila sa tagbanwa ay mga bobo, mga walang alam. Kaya binabago ko yon yung pag na-invite ako sa mga eskwelahan. Na sana ang mga estudyante, huwag nilang sabihin tagbanwa ka kasi. Bakit hindi nila sabihin Bisaya ka kasi? Bakit hindi nila sabihin ng mga ganun, di ba? Pero bakit sinasabing tagbanwa ka kasi? Kaya yun ang binabago ko sa mga pananaw ng mga guro, sa pananaw ng mga estudyante, na sana magtulungan tayo kahit sa level ng minsan kayo kasi trupa-trupa din minsan may mga katutubong kabataan nagpapakilala, ako katutubong kabataan, minsan binibirin nyo pa rin tagbanwa ka kasi. No? Mga ganyan. So parang hindi pa kumpleto minsan ang pagtanggap natin sa sarili natin. Dahil nga na gusto natin social, bakit social ang kwan, mas kuyo ng pangani kaysa kuyo ng niyakap natin, no? Okay? May karapatan tayo sa pantay na karapatan ng mga kababaihan, sa mga kabataan, sa kabuang sistemang edukasyon, na kung saan ito nga ang gusto sana na baguhin, na dapat ang sistema ng edukasyon sa bansa
ay iangkop natin doon sa ating konteksto bilang mga katutubo sana. Magkaroon tayo ng sariling curriculum, no? Na para sa katutubo mismo. Ito, yung IP education, alam nyo, kami ito ang may pakana na kung saan gumawa kami ng isang statement sa Kongreso na noon, 2004, na-invite kami sa ECPC, sa Sikat, sa Manolo Portage, 2004. Dahil ako ang kumpunahi sa education, kasi ang ECPC Sikat na yon, yung si Al Santos, yung pinakaano nila noon, hindi ko alam kung buhay pa yun o nandyan pa, nag-organize siya ng tinatawag na katutubong guro sa buong Pilipinas. Doon ginanap ang katutubo, ang asemblea ng katutubong guro. Lahat ng guro na katutubo at mga leader na mga katutubo pumunta doon sa Manolo Portage sa Bukidnon. At ako ang pinadala dito sa Palawan, sa Busuanga. Ang pinakalayunin doon, gagawa kami ng isang statement, isang malakas na statement papunta doon sa kagawaran ng education na baguhin ang curriculum, ang disenyo, o kung hindi, magkaroon ng sariling curriculum ang mga katutubo doon sa pagtuturo sa formal na edukasyon. Ngayon ang nangyari, na-approve yung IP education, IP-Ed. So sinimula ng IP-Ed, yung IP education. Pero hindi ganap ang pagpapatupad dahil may lapses pa din. Tinigil pa din ng kung sinong sekretary ng education, hindi nila sinusuportahan. Kasi na-approve ng IP education, pero kulang doon sa pagre-research ng mga IKSP. Dapat ang ituturo kasi doon sa magkaroon ng integration. Kapag katutubong komunidad yan, dapat yung IKSP, yung Indigenous Knowledge System and Practices, dapat yun pa ang ituturo doon sa formal school kapag mga katutubong komunidad. Walang budget para sa research. Kasi ang IKSP, kailangan i-research ito. At sa bahagi ng education kasi, yung IKSP hindi pantay-pantay. Kasi iba yung IKSP pag grade 1 ka, iba yung IKSP sa grade 2, grade 3, kaya ang laki pang trabaho. Kailang hindi nila tinututukan. Pero yun ay bahagi ng resulta ng aming panawagan sa gobyerno na magkaroon ng sariling sistemang edukasyon ng katutubo. No? Sinubukan namin. Ganun din. No? Hindi lang na ipagpatuloy. Ito yung last na karapatan na bigkis natin. Ito yung karapatan sa pangkabuang kalinangan, yung right to cultural integrity. Ito yung pangangalaga sa katutubong kalinangan, sa lindunong. Ito yung IKSP na tinatawag. Na ang IKSP na ito, dahil ito ay nawawala sa kabataan, nagkaroon kami ng programa sa Kalawit, no? Yan, alam ni Flo, ang ginamit namin ay mga kabataan. Na, kakakuha ko ng isang pondo, galing sa NGO, partner NGO, na pinunduhan namin, paano, kasi, alam natin sa kabataan, nawawala na yung mga IKSP. Halimbawa, yung simpleng IKSP, ano ang tawag sa punong ito? Ang alam natin, sa salitang Tagalog. Halimbawa, sabihin natin, ito ay Nara. Yun ang alam natin. Pero ang salitang Nara ay Tagalog. Pero ano ang tawag sa Tagbanwa ng kahoy na ito? Na alam, hindi nyo na alam. Yun, ano? Halimbawa, doon sa buong, hindi lang yan, isa lang yan. Pinarecord namin ngayon yung lahat ng puno sa buong Kalawit at sinamahan ng mga matatanda, yung bawat grupo ng kabataan na nakatuka. Halimbawa, silang Flo. Halimbawa, nakatuka sa paghanap ng mga puno, picturean. Katapos, ang tanong doon, ano ito sa Tagalog, ano sa English, ano sa Tagbanwa? Katapos, ano ang gamit ng puno na ito? Ano ang kahalaga nito sa buhay ng Tagbanwa? No? Para maintindihan. Wala na yun, hindi nyo na alam, di ba? Gusto nating i-record yon. Gusto nating ilibro yon. Halimbawa, yung dulo na kahoy, Tagalog yan eh. Alam nyo ba kung anong dulo sa Tinagbanwa? Tilat. Yung tilat, yung ayon na tilat. So yun, sinimula namin yon, i-record yon. Tapos, nalaman namin sa DPP namin, may 10 sagradong puno na hindi dapat putulin. Sagrado. Kung hindi man ito pinamamahayan ng mga espiritu, ito ay nag-hold ng tubig. Kaya sagrado siya. May 10 na gusto namin i-record para alam ng kabataan, pagdating ng panahon na, bawal yan. Hindi yan pwedeng putulin. At anong kahalagaan yan? So yun, sinimula namin. Kabataan po ang in-engage namin doon. Kami nag-facilitate, katapos bawat kabataang grupo, mayroong mga matatanda nagsusubaybay. Pina-research din namin. For community consumption lang ito.
gusto lang namin ilibro para sa kapakanan ng komunidad. Tapos, yung halamang gamot. So, mayroong isang matanda din na nag-guide sa mga sa mga kabataan. Na isulat ito, picturean, ano ang paggamit, paano ang pagluto, paano ang paggamit. Katutubong pagkaing ugat. Ano ito? Paano ito i-proseso? Paano kainin? Kailan ito anihin? Kailan ito dapat ganyan? So, yun ang mga IKSP. Kasaysayan ng lugar. Bakit tinawag itong Kalawit? Kapag Dimipag, Maltanubong. So, hindi ninyo na alam yan. Basta tinawag lang na ganito, pero ang kasaysayan, bakit tinawag? Hindi nyo na alam. Yun ang ni-record namin. Sinimulan namin yan sa libro lang namin. Katapos mga kabataan yung aming tinarget. Kasi sa kanila na nawawala. Sa inyo nawawala ito. Mawala yung matatanda natin, kayo ang susunod. Alam pa ba ninyo ito? Kung walang matanda magpapalit. Yun, parang ganyan. May karapatan tayo dito. So, ganyan. May karapatan sa sistemang pang-edukasyon. Yun ang sinabi ko kanina. Kaya nga yung BTK, kahit ito ay termino ng National Commission NCCA, parang ina-adapt natin. Yun ang pumunta kami ng Manolo Portage, hindi School of Living Tradition ang tawag sa kanila. Silungan, yung sikat, hindi niyo familiar, ano? Yung sikat, yung tawag doon, sikat kasi silungan ng parang kultura, katutubo, parang ganyan yung pangalan ng sikat school na nandoon sa ano. Noon yung unang naitayo. Naginaya na yan sa ibang ano. Kaya sa atin ngayon, sa amin, itinayo namin BTK, Balay Takinatakwanan. Yun ang tawag, ang counterpart sa atin. Yun sana, ang layunin sana ng Balay Takinatakwanan, maliban may formal school kayo dyan, na nag-aral sa elementarya hanggang high school, yung School of Living Tradition na tinatawag, yung konsepto, yung mga IKSP na hindi nyo natututunan sa eskwelahan, doon nyo sana pag-aralan. Na ang magtuturo sa inyo ay mga matatandang tinatawag na culture bearer. Halimbawa, may isang matanda na bihasa sa paggawa ng banig. Gusto kong matutunang gumawa ng banig. So, mag-enroll ka doon, ilang araw siya, tapos tuturuan kayo, paglabas nyo doon, marunong kayong gumawa ng banig. Mula sa pagkuha ng pandan, mula sa pag-ayos, sa pagproseso, hanggang sa pagbuo ng banig. Halimbawa, gusto kong matuto ng paggawa ng basket, ng bilao. So may isang matandang bihasa doon na i-invite, pupunta doon, manggaling sa pagkuha ng buho, pagganyan kawayan, hanggang sa paglinis hanggang pagbuo. So yun, may karapatan tayo. Magtayo dito. Sana maintindihan ng mga katutubong leader natin na bawat katutubong komunidad dapat may ganito. May ganitong sistema. Na ang Balay Takinatakwanan, isang sintrong paaralan siya ng katutubo na para sa mga IKSP base na mga kaalaman, no? Sana mayroon, mainganyo natin 'yan. Kasi sa ating bagkas ng karapatan, mayroon tayong doon, karapatan na magkaroon ng sariling sistemang pang-edukasyon. At mayroon tayong karapatan din sa pagkilala sa pagkakaiba-iba ng mga kalinangan. Yan nga sabi ko, ang hirap maging leader kapag hindi aware yung pagiging leader mo sa iba't ibang paniniwala, sa iba't ibang larangan. Kasi bilang leader, alam mo sa tutulang bilang leader, dapat doktor ka rin minsan. Kasi yung sakop mo, minsan itatanong, anong sakit? Kahit yung sakit sa tiyan, sakit sa ulo, pag pumunta ka dyan, lalo na organizer ka, dapat abogado ka, doktor ka, environmentalist ka, dapat, basta lahat ng eksperto, dapat dala mo yan sa baba. Kasi lahat yan itatanong sa'yo. So parang ganon, no? So, karapatan sa mga pagmamayaring intelektual, ito yung intelektual, medyo malalim ito, yung mga inbensyon ng mga katutubo, yung mga kakaibang kaalaman ng katutubo na may karapatan tayong ariin yun, na dapat huwag nakawin yun. Yung mga intellectual property rights na tinatawag. So, kung ito ay gawa ng katutubo, ng tagban, no, dapat may karapatan tayong kilalanin yun, iparehistro yun, para hindi manakaw sa atin yun. No? So, karapatan na may kinalaman sa reliyon, ito yung mga paniniwala na. Karapatan sa katutubong karunungan, sistema at pamamaraan, ito na yung kay IKSP. Medyo pabalik-balik na rin lang ito. Karapatan sa yamang biyolohika at hinetiko. Halimbawa, may isang tribo. Hindi ko alam kung Tagbanwa sa Palawan, yung kinuha ng laway, no? Kasi daw yung bakit hindi sila tinatalaban ng malaria, yata. Mangyan. Bakit daw sila hindi tinatalaban ng malaria? So, ninakawan sila ng walang FPIC, ng walang paalam. So, kinasuhan 'yon. So, hindi po pwede dapat nakawan pa kasi
pinag-aralan ng laway nila, anong klase itong mga tribo na ito, baka makakatulong sa siyensya. So, pero kung walang coordination ito, walang konsultasyon at walang EPIC, bawal yon. So, may karapatan tayo doon na ariin yon, na protektahan yon. Karapatan sa likas kayang pag-unlad sa sakahang teknolohiya. Yung likas kayang pag-unlad, ito yung tinatawag na sustainable development. Dito tayo nawiwindang sa pag-unawa nito. No? Kahit na yung mga leader natin, mayor, congressman, hindi pa rin nila lubusang maunawan ano yung sustainable development. No? Na-invite ako sa isang malaking forum sa UP Los Baños, no? Sa harap ng 215 na mga college students, no? Sa DivCom, Development Communication. Kasi yung professor doon ay kaibigan ng BCM. Na-invite ako as speaker. So, ang tanong, sa konteksto ng lupaing ninuno, ano ang konsepto ng development? No? So, sa konteksto ng katutubo, ng ancestral domain, ano ang konsepto ng sustainable development? So, nagsalita ako doon sa mga kwan. So, yun. Kasi, ang development, ang pangunawa sa development, kayong mga millennial, iba. Alam ko, pare-pare yung pag-unawa natin. Minsan, ang gusto niyo sa development, matataas na building. Minsan, ang gusto niyo sa development, simentado lahat. Ang konsepto niyo sa development, magkaroon ng kuryente lahat. Ang konsepto niyo sa development, ay magkaroon ng cellphone lahat. Ang konsepto sa development, magkaroon ng kotse lahat. Yan ang development ng gusto ninyo. Sa sustainable development, sa isang katutubong komunidad, hindi yan ang konsepto ng development. Ang konsepto ng development sa katutubong komunidad, ito ay ang relasyon ng tao at ng kalikasan. Na dapat nag-develop ka, hindi dapat masira ang kalikasan mo. Dahil ang buhay ng katutubo nakadikit sa kalikasan. Pag ang development na gusto ninyo, i-implement nyo, doon masisira ang kalikasan ninyo, masisira ang katutubong komunidad, masisira ang relasyon, mawawala ang kultura, tradisyon. So, aware dapat tayo sa mga development na ini-introduce sa isang katutubong komunidad. Malayo pa ang discussion natin dito sa sustainable development na ito sa konteksto ng lupain ninuno. Kaya nga yung ang sinusulong ng sambayanan? Agroecology. Agroecology. Ito yung saktong kung kay Bert Peters pa permaculture. No? Permaculture, agroecology. Ito yung sasakahan sa pag-develop ng ito yung concept, ito yung framework dapat na sundan natin. No? Hindi yung framework na nanggaling sa labas. Na kung saan ang gusto nila, iba. Kahit sa MAU office, hindi kami magkasundo sa development na gusto nila. No? So ganon. So may karapatan tayo diyan. No? So pero tingin ko sa susunod samdana, ma'am, ibang level ulit yung yung dapat kailangan natin yung discussion din ng malaliman about ano ba yung ADS-DPP. Ano ba dapat ang lamanin ng Ancestral Domain Sustainable Development Protection Plan? Ano yung ADS-DPP? Hindi ko na topic yan, pero gusto kong advance agad na information na hindi lang dapat yung karapatan ninyo ang alam ninyo, dapat alam din ninyo paano paunlarin ang katutubong komunidad na isang kaunlaran na naayon sa kultura, naayon sa tradisyon, naayon sa kaugalian, na habang naumunlad tayo, hindi nasisira yung ating community. Kung anong pinapakinabangan natin ngayon, kung saan ang masaya tayong nakikinabang ngayon, sana yung pakinabang na yon maabutan pa ng next generation. Mai-enjoy pa ng next generation. Yan ang sustainable development. Na wag mong ikompromiso yung pangailangan ng next generation. Ibig sabihin, kung kumakain ka pa ng lapu-lapu ngayon, sana ang kaapu-apuhan mo ay may makain pang lapu-lapu. So hanggang doon lang siguro. Ganito na lang siguro, last na na lang. Kasi alam ko marami ng training, seminar. So ang gusto ko lang ibahagi sa inyo ay bilang kabataan, kasi ang kabataan millennial, nadaanan natin yan. So parang tatlong bagay lang na gusto ko kayong ihambing. Huwag tayong tumunad sa itlog. Pag malaga na, tumitigas na. Matigas na. Ayaw na mag-absorb. Gusto ko ito, matigas na. At lalong huwag kayong gumaya sa karot. Sa karot, no?
Pag malaga mo, malambot na. Malamya na. No? So, makarinig lang ng mga sensitibo na. Ayaw na makinig. No? Medyo sensitibo na siya, malambot na. Ayaw nang i-implement yung natutunan. Ayaw nang isabuhay ito. So, i-recommenda ko sa inyo, gumaya kayo sa kaping barako. Pag nilagyan nyo ng mainit na tubig, in-influence niya ng kulay ang buong tubig. No? Hindi siya na-influence, kundi siya nag-influence. So, nasa kamay nyo pa rin ang decision yan. Maraming salamat.